85 degrees Celsius. Wow. Very dangerous ito. Hindi gumagana ang auto fan niya. Kaya inaabot niya na yung napakataas na temperature. What happened to you, my dear Samdon MPPT charge controller? Hi, hello, magandang umaga sa inyong lahat, and we're back again. It's Saturday again, and bumalik tayo dito sa in-installan natin ng solar dito sa mother ko. And dito nagka-problema ako dito sa solar charge controller. Yan, kasi napansin ko ay nag-overheat siya. Inaabot niya yung degrees na napakataas. Ang auto fan niya ay hindi nag-activate. So yan tunog na yan ay dito yan sa inverter natin na hybrid. Dito yan 70 degrees. So mataas na yan. Pag nag 75 pa yan, abnormal na yan. Dapat mag-activate na yung auto fan niya. May nag-message sa atin dito na parang ganito rin yung problema niya. Hindi gumagana yung fan ng charge controller. So pag nahanap ko, ilalagay ko dito. But anyway, na-experience din natin ang problema nito. Ito yung risk dahil matagal na natin itong nakuha. So baka wala na itong warranty. So ang gagawin natin ito, tatanggalin natin at papalitan muna natin temporarily. Yung nasa screen dyan, yan ang ipapalit natin dito para kahit papano ay gumana pa rin siya, mag-charge pa rin yung battery habang inaayos natin kung kaya nating ayusin yung issue niya. But napansin ko dito, hindi gumagana yung auto fan niya. So tingnan natin uli para makita nyo lang. Hanapin natin yung yan, 70 degrees Celsius. Masyadong mataas na yan. Dapat at around 40 or 50 degrees Celsius dapat nag-activate na yung fan. So 70 na, wala pa rin. Yung naririnig nyo na nag-activate ay itong ating inverter. Ang tingin ko dito, baka stuck up yung fan kaya hindi na siya umiikot. So titingnan natin, or maybe dun sa wiring ay baka may problema. And ang pinaka worst nito is yung board. Kung hindi na nag-activate yung auto fan niya, baka sa board. So sana hindi naman. I-check lang natin yung basic lang, at kaya nga tayo nagdi-DIY para at least baka kaya nating magawa ng paraan. So bear with me in this video, baka makatulong dun sa iba kung papaano ang gagawin natin kapag yung fan ng ating charge controller ay hindi gumagana. Maraming paraan dyan, pwede nating i-recta yan, kasi 12 volts lang naman yung fan na yan. Pwede natin yung lagyan ng external. Dito naglagay ako sa baba. Yan, may fan. So pero pangit tingnan, kaya dapat gumana yan. Okay, by the way, nakakalimutan ko, hybrid nga pala itong inverter natin dito. So instead na papalitan natin to ng another charge controller, ay hindi na. Tanggalin lang natin yung connection sa baba at ilipat na muna natin dito sa hybrid inverter, dahil ang hybrid na to ay meron tong MPPT charge controller dito sa side na to. So temporary, habang inaayos natin to, hindi na natin papalitan, gamitin na lang natin yung niya, built-in charge controller niya. Tatanggalin lang natin to sa baba para i-connect yung connection sa panel papunta dito, para siya yung gumana habang inaayos natin to. Kasi hindi natin alam kung ilang oras o araw abutin. So sayang naman yung harvest para magamit. So ito na lang muna ang gagamitin natin. So for the information, yung iba, minarapat ko kasing hindi gamitin yan dahil nga yung heating issues na na-encounter natin. Dahil dito pag binuksan mo to, ay kita nyo na dikit-dikit yung mga pyesa niya. Kaya nagkakaroon ng heating issues, hindi kinakaya ng fan. So ang another solution is lagyan nyo ng external fan. Minarapat kong hindi na lang muna siya gamitin, kaya nag-separate tayo dito ng charge controller. Ayan, umakit na siya, 71 degrees na. Okay, lalong bumababa yung degrees niya dahil it so happen na yung panahon natin ngayon ay makulimlim.
So, instead na umakyat yung degree Celsius niya, ay bumababa. Ayan, 58 degrees na lang. Kasi nangyayari yan dahil yung charging natin ay bumababa dahil nga makulimlim yung panahon ngayon. So, this will take time kung aantayin pa natin na umakyat pa yan. Basta pinakita ko lang sa inyo at nakuha ko naman yung yung video nito, kaso nga lang wala talaga dun yung error, hindi nakita. Now ni-research natin yung error kapag umakyat yung degree Celsius, dyan makikita nyo sa side ng video, umabot pa yan ng 80 amps and more. Kaya E21 or error 21 yung lumalabas sa ating charge controller. So no need na napakyatin pa natin yan dahil maaabala tayo yung video natin, and yung araw ay kung aantayin pa natin ng umakyat baka ma-damage pa yung ating charge controller, baka yung MOSFET niya ay masunog. So delikado po yan, kaya mas maigi na ikat na natin yung, wag na nating antayin, basta nakikita nyo naman na umaakyat yung charging niya at nandyan naman sa video yung natin, yung record. Kaso nga lang hindi talaga nakita kung anong error. So upon my research, nasa E21 yung overheating. So ngayon ang gagawin natin, tanggalin na natin to yung connection and i-connect muna natin sa sa charge controller dito sa ating hybrid. So dito makikita niyo diyan sa baba, yan. Ito yung positive side, and dito yung negative side ng solar panel. So diyan natin yan i-connect. Ililipat lang natin. So hindi na natin naantayin dahil matatagalan tayo. By the way, chinek ko yung manual nito sa page 12 under number 7 specification. Meron din pala itong protection, hindi lang sa over voltage or under voltage, pati na rin sa over temperature. So yun ang kagandahan dito, dahil pagdating doon sa peak temperature na dapat na siyang mag-cut, ay kinakat niya na yung daloy ng kuryente para putulin na yung charging to protect our battery, our inverter, and of course yung ating unit mismo na charge controller. So meron siyang protection sa bagay na yon. And also dito sa sa system parameter niya, ang operating temperature nito is negative 15 degrees Celsius up to 50 degrees Celsius. So malinaw na yung 80 or 85 degrees Celsius ay hindi na sa normal operating temperature niya. Okay, so nailipat na natin and natanggal na natin yung connection dito sa charge controller natin, at pwede na natin kunin yan. Yung connection ng solar panel natin dyan, yan nakababa, and dito na yan lumabas dyan papunta dito sa ating built-in charge controller ng ating hybrid inverter. So gagamitin muna natin siya. So ngayon itaas na natin to, yan, and dito dapat may ma-reading na siya na charging, yun lumabas na. Nag-charge na yan sa ating solar panel. Makikita nyo dito may indicator na nag-charge na siya. So nakakonect na yung solar panel natin dyan sa built-in charge controller natin dito, and nag-charge na yan. Okay, so tingnan natin. Ayan, yan yung battery umaakyat. Temperature 45 degrees. Ito maayos ito kasi gumagana ang niya, fan niya. Okay, 35.4 volts o 33 volts yung panel natin. Makikita natin dyan sa taas. Kita ba? Adjust natin yung camera. Okay, wait lang. Yun. So yung amps naman, yung amps ng panel natin ay makikita natin dyan sa rightmost, 6.5 amps. Sa ngayon dahil alas 10 pa lang ng at medyo makulimlim kasi yung panahon, kaya mababa yung amps niya, at ito rin yung voltage niya. So maayos yung connection natin sa ating inverter. Then ito, kukunin muna natin to para ayusin. So for the meantime, naka-hybrid muna tayo, ginagamit natin lahat, yung inverter niya and yung charge controller niya. So tanggalin ko lang to at iakyat natin dun sa tool shed para tingnan natin, buksan natin para makita natin kung ano yung naging problema. Okay? Bye for now. Okay, so nandito na tayo sa
tool shed. Tingnan natin yung loob. Ayan. So, ito yung condition ng loob niya. Ilapit lang natin ng konti yung camera. So, dito, ang nakita kong initial na issue dito, itong part dito, ito yung ito yung fan. Okay? So, yan. Inikot-ikot ko ito. Yan. Okay naman siya. Parang hindi naman siya stuck up. Gumagalaw naman yung fan. However, dito sa baba, parang masyadong napakaraming yung glue dyan. Focus natin yung camera para makita nyo. Dito sa connection niya ay parang maraming parang nasubra ng glue. So hopefully, yan lang ang problema. Kasi kung board ay hindi na natin kaya yan. Kailangan na natin ng technician para ipa-check. So, tanggalin natin to at i-test natin itong wire kung gumagana. So, dito natin umpisahan. Tanggalin natin to. At i-check natin yung fan kung umiikot. Kasi kung umiikot siya, ibig sabihin wala namang problema sa sa fan niya. Baka sa wirings, maybe. Kuha lang tayo ng pangkat. Okay. Siguro, dahil 12 volts lang naman ito, try nating paikutin yung fan. Supplyan natin dito ng 12 volts. Gamit tayo ng power supply. Okay. Masyadong maliit yung So, ginawa natin ng paraan. Ito yung positive side ng power supply natin. Insert natin to dito. Sa positive side din ng line na ito. Yan. Insert lang natin dyan. Kasi pag umikot yung fan na to dito, pag umikot yan, ibig sabihin maayos yung fan at yung connection dito na wire ay maayos din siya. So, lagyan natin ng supply ng 12 volts. So, hopefully, gumana to. Kasi kung hindi, sira yung fan natin. Ayun. Okay, so gumana siya. Now, dito pa lang ay may progress na tayo. Pwede natin tong erekta na para always on lang siya. Pero mas maganda kung gagana yung sensor niya. Okay, so check natin na maayos yung fan natin. And dito na lang ang titingnan natin. Linisan natin to dito sa baba or tanggalin muna natin para ma-check kung merong itong connection. So wait lang, kuha tayo ng panghugot dyan at medyo malalim siya, hindi kayang abutin ng kamay. Tanggalin lang natin to, daan-daan lang. Yung okay, so yan, parang maayos naman yung loob niya. Kaso i-check natin itong wire na to kung may connection. Isang paraan para ma-check yan ay i-test natin yung niya. Ilang natin yung multimeter natin. I-check natin yung continuity ng wire. Okay? Kung may connection. So, try natin idikit yung positive side. Saan ba yung positive nito? So, dito na lang. Positive. Kita ba? Ayan. Okay, then connect natin yung isa dito. Ay, natanggal. Mahirap kasi pag wait lang. Yan, hindi ko masyadong makita at may nakaharang na camera. Anyway. Okay. Oh. Okay, so may connection siya sa positive. Naririnig nyo ba? Okay. Now dito naman sa negative side.
Check natin kung meron. Meron din. So, maayos naman. Ibig sabihin, parehas sila may connection. So, walang problema itong wire. However, dito, ay hindi siya nagana. Maayos naman yung wire. Bakit kaya hindi nag-automatic na nag-on? Baka sa board ang problema nito. So as I have said, hindi naman tayo certified na technician. So we're just doing our best na maayos. So okay naman yung wire niya. Balik lang natin muna. Dito, mapapansin nyo, parang tagilid yung isang pin. Diyan, oh. Ako ba nakapagtagilid niyan o dati na yan? So, baka hindi naka-insert ng masyado ito. Dahil tagilid siya, oh. Dapat kasi pantay ito para pumasok to dun sa butas. Dito sa kabila. Yan. Dapat both pins ay makapasok dito. Ayun. Yan. Diyan natin siya i-test at i-connect natin to para sigurado. Baka kasi hindi lang to nakasubo ng masyado ng maayos, I mean dito. Yan. Okay, so dito natin siya lagyan ng supply para sure. Saan na yung pin natin? Positive. Lagay natin dito. Positive side. Yan. Then check natin kung gumana yung fan. Yan. Yun, umikot na siya. Okay. So, baka dun lang. I don't know. So, ang pinaka-the best nito ay ano natin. I-test natin. Insert na natin to. Then, dito na natin sa setup ko i-connect. At observe na muna natin kung tumaas pa yung temperature niya at kung gagana na siya. Kung gumana na, edi wow. At least nakachamba tayo. Kung hindi naman, hindi na natin yan nakaya. Baka sa board yan. Anyway, makikita natin. So, maayos naman dun, gumana na siya. So, kung hindi pa siya gumana dito, ay siguro sa board na yan. Anyway, ang sunod na paraan na gagawin natin dyan is lagyan natin ng sensor yan, separate sensor. Pwede naman yan para pag nasa temperature na siya, yung 12 volts na sensor, pag inabot na yung naset natin na voltage, ay magpa-power on yung ating fan. Kung hindi naman, lagyan natin ng switch yan para mag-manual siya. Or maybe, always on na lang siya. Anyway, hindi naman masyadong magastos sa kuryente or sa battery. Yung fan na yan, maliit lang naman yan eh. So, yun yung mga pwedeng naging paraan nito. Or maybe, dalhin natin sa certified technician para ipaayos. But for the meantime, check muna natin. At baka nagkamali lang dun sa pin. Baka hindi lang siya nakasubo ng maigi kaya walang connection. Kasi tagilid yung pin. So sana yun lang ang problema. Ito hindi na muna natin lahat lalagyan ng dahil bubuksan pa naman natin to if ever hindi gumana. But for now ay i-install natin siya dun sa sa power wall natin dito. Siya yung gagamitin natin para matest. Okay.
So lalagyan natin to dito ng solar panel and connect natin sa battery natin. Dali natin doon sa power wall. Okay, yan. Nandito na tayo sa power wall and i-connect na natin yung charge controller natin na SAM doon, and yung breaker ay nakababa. Ayan, yun. Nakababa pa. So, itaas muna natin yung breaker ng battery. Yan, dito. Okay. So, yan. Nag-power on na siya. I-akyat na natin yung breaker para mag-charge na siya. Ayan, so nagcha-charge na. Check natin yung panel voltage. Ayan, yung panel is 50 volts. Ayan, gumagalaw siya. 41. Ayan, medyo umina kasi yung init. Anyway, tingnan natin yung pumapasok na amps. So ayan, 20, 30 amps. And umaakyat din siya. So ngayon, observe natin to. Antayin natin kung gumana yung fan niya. Although may mga external fan ako dito, yan dyan. Pero tataas pa rin yan. Check natin yung ano niya, temperature niya. 37, baba pa. Yan, umaakyat na kung gagana yung ano, yung fan niya. Kasi halata naman yan dahil malakas yung tunog ng fan ito. So kapag nag-activate yan, hopefully kung mag-activate, ayan, di mas maganda. So antayin lang natin. Babalik-balikan ko ito, and pag gumana ay video natin kung gumana. Well, kung hindi, wala tayong magagawa dyan. So gagawa natin ng paraan. Pwede nating i-recta yan or gawa ng external sensor na 12 volts para isi-set na lang natin. Anyway, 44 degrees Celsius. So, check natin mamaya. Okay? Bye for now. Okay. Approaching 50 degrees Celsius na siya. Enough ko muna yung mga external fan natin dito para mas lalong mabilis umakyat yung init ng ambient ng tool shed natin. So yan, 50 degrees, and still wala pa rin, hindi pa rin nag-activate yung fan. So check natin dito, meron niyang heating elements dito sa baba. Ayan, hindi yan, iba yung tumunog. Dito yun sa kabila. So dito 39, pero sa taas ay nasa 52. Dito sa kabila parehas din, 38 degrees, pero dito 53 degrees Celsius na siya. Okay, so antayin lang natin. Madali naman malaman yan dahil malakas yung fan nito dyan sa taas. So maakyat na. Okay, we're back. 55 degrees Celsius and gumana na yung fan. Success. Ayun o, gumagana na siya. And yung ano natin, wait, yung temperature natin umakyat siya sa 55. So maayos na. Ayan o, 54, bumaba na siya. Dati 55, nag-activate yung fan. Yan. So bababa na yan, and mag-stop yung fan pag inabot na yung mababang degree Celsius. So ayos, nakachamba tayo. So I assume na yung problema ay yung pin hindi na isubo ng maayos, kaya syempre hindi nakakapustro yung power, kaya hindi umiikot yung fan. So hindi naman pala dito yung problema, yung masyadong maraming loop. Okay lang naman yun dahil maganda naman yung connection sa loob. Yun nga lang, yung pin napansin ko tagilid. So maganda talaga pag chine-check. So kung dadalhin natin to sa mga technician, makakabala pa tayo at makakaabala pa rin tayo. Baka may makita pang ibang maling solusyon na hindi nagka-problema pa. So thank you Lord at natsabahan natin, nakakuha natin yung niya, yung problema. Yan, gumagana
51. Pag bumaba pa yan, mag-i-stop na yung fan. Ayos, successful. Okay, 49 degrees Celsius, nag-stop na yung fan. Okay, wala nang tunog. Yung tunog na yan dito yun sa kabila, sa inverter. Dito wala na, nag-stop na siya at 49 degrees. Ito kasi pag ilang minutes na wala kang ginagawa ay nag-auto shut off yung ano niya, screen niya. Okay, so 49 ay nag-stop na yung fan, and at 55 degrees ay mag-o-on na naman siya. So antayin pa natin para another round. Balik tayo pag malapit na sa 55. Okay, 54. So antayin natin. Check natin kung at 55 degrees Celsius ay mag-activate yung fan niya. Ayun. So nag-activate na talaga. 55 degrees exactly ay nag-activate na yung fan. Yan, para makita nyo ay lagyan natin ng ano, para makita nyo na gumagana yung ano, yung fan sa taas. Yan, oh. Okay, so maayos na. So 53, bumababa na siya. 55 degrees dapat ay gumana na yung, mag-activate na yung fan niya, auto fan niya. So yan, 52, and somewhere around 50 ay mag-i-stop na yung fan, mag-deactivate na yan. Okay, so para makita nyo lang na gumagana yung fan. Ayan, balik natin siya doon. Yan, 50. So any moment from now mag-i-stop na yan, maybe at 49 degrees. Yun, tama. So okay, tama nga, 49 degrees ay nag-stop na siya. Okay guys, so as of now ay dito na muna natin to sa tool shed, at para ma-observe pa natin na ng ilang araw or maybe a week or two, then bago natin siya ibabalik doon sa lugar niya. Thank you Lord at naayos natin. So sana doon sa iba no, yung mga issues sa fan nito, i-check nyo, baka parehas lang tayo ng issue, so mas makakatipid kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo, and God bless and keep safe always. Bye.